Lahat, pag-uusapan po natin itong isang issue regarding sa Romans chapter 2, 28-29. Does Romans 2, 28-29 teach spiritual Israel? So, familiar po kayo sa salitang spiritual Israel? So, sana po ito ay naririnig nyo. At kung hindi nyo naririnig, posibleng maririnig nyo rin balang araw. Pero ito ay pag-uusapan po natin dahil tayong mga hindi Israelites ay ibinibilang na Israelites. Ang mga believers ngayon ay ibinibilang ng mga Israelites sa ibang paniniwala. Pero pag-aaralan po natin, hindi po tayo kabilang, mga kapatid. Hindi po tayo kabilang sa mga Israel. Tayo po ay hiwalay sa estado ng mga Israelites at hindi po tayo naibilang as spiritual Israel. So, bagang ito, pag-uusapan po natin sa Romans chapter 2, 28-29. Bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Panginoon, sa pagkakataong ito ay pag-aaralan po namin ang inyong banal na salita at dalangin ko na nawa ang mga bagay na ito ay maitatak sa aming puso at isipan at tulungan niyo po ang bawat isa na maintindihan o unawaan ang mga bagay patungkol po dito. Maraming salamat po sa namin pinagkakatiwala ang lahat sa pamagitan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Thus, Romans 2, 28-29 teach spiritual Israel. Babasahin ko lang po sa Romans chapter 2. Romans chapter 2, verse 28. For he is not a Jew, which is one outwardly, neither is that circumcision which is outward in the flesh. But he is a Jew, which is one inwardly, and circumcision is that of the heart in the spirit, and not in the letter, whose praise is not of man, but of God. So Romans 2, 28-29 is one of the more popular passages. Nakaramihan po ito ay ginagamit, ipinapangalan regarding the true Israel. So, hindi ito ay tumutukoy sa physical nation or nation, but any who has the Spirit of God. Ito po ay in-interpret ng karamihan sa kanilang paniniwala. Ang Romans chapter 2, 28-29, hindi nga tumutukoy sa physical Israel, at ito na may ipinapaintindi nila na spiritual Israel, yung mga may espiritu ng Diyos. This type of interpretation refers to the church today as spiritual Israel. Ganun po ang kanilang conclusion na ang mga believers ngayon, yung church ngayon ay ibinilang nila na ito ay spiritual Israel. So sabihin ko lang po, hindi po spiritual Israel ang church. Ang mga believers ngayon, hindi po spiritual Israel. Yan po ang ating bigyan ng solusyon dahil halos sabihin natin 95% mga believers ay pinaniniwalaan na ang church, ang mga believers ngayon ay spiritual Israel. So halos po 100%. Halos ganun po ang paniniwala. Pero sa puntong ito, sa umagang ito, pag-aaralan po natin ang mga believers ngayon ay hindi kabilang, hindi bahagi or parte sa Israel. So this spiritualization of Israel diminishes the authority of the scripture and denies the natural reading as explained. Thus, the Bible gets spiritualized Israel. So, yan po. Kaya, malaking bagay na maunawaan po natin habang nandirito po tayo sa mundong ibabaw. Marami tayong mga pwedeng ma-encounter na mga iba't ibang katuruan na ibinabase nila sa Bible, pero mayroon pong
tinatawag na panlilin lang or twisting. Though it may be desirous to try and usurp some of Israel's promises, the natural reading of Romans 2:28-29 does not teach that the church today, where there is neither Jew nor Gentile, is spiritual Israel. Okay? Hindi po nagtuturo ang Romans 2:28-29 patungkol po sa spiritual Israel na kung saan ang church, the body of Christ, composed of Jews and Gentiles, pero ito po ay hindi ibig sabihin na spiritual Israel. We can determine this verse by establishing who the passage is addressing. Kanino ba naka-address? Sino ba ang tinutukoy? According to the passage, sino ba ang tinutukoy or kinakausap or kanino address? Dito sa Romans 2:17, behold, thou art called a Jew and restest in the law, and makest thy boast of God. Thou art called a Jew. So, in Romans 2:17, dito po ay nabanggit yung Hudyo, na kung saan alam naman po natin ang mga Jewish or Israel, sila po ay tagasunod sa Law of Moses. At ito po ay kanilang ipinagmamalaki. Okay? Dahil ang mga Israelites, sila po ang binigyan ng Panginoon ng mga kautusan, at ito po ay kanilang ipinagmamalaki at pinagmamayabang. During sa time po na ito, ganun po ang nagiging description sa mga Israelites. Kanilang ipinagmamalaki po yon. Ang kanilang estado na sila ay tagasunod, sila ay binigyan ng kautusan at kanilang ipinagmamalaki. Ngayon, sa Romans 2:17 indicates the audience of the passage as those that are called Jews. So he continues in the next 3 verses, speaking about how the Jews were given the wisdom of the law. So then he that is called a Jew is the same who was given the oracles of God, and was given the promises, covenants, and service of God. Sino po yung mga Jewish or yung mga Israelites? Sino po ang binigyan ng oracles of God? Mga Israelites. Binigyan ng mga promises? Israelites. Binigyan ng covenants and service? Israel pa rin. Kaya, balik tayo sa Romans chapter 3 verse 2. Much everywhere chiefly because that unto them were committed the oracles of God. So kung pupunta tayo sa verse 1 backward, what advantage then had the Jew, or what profit is there of circumcision? So referring to the Israelites. And then in chapter 9 verse 4, na-mention then, who are Israelites, to whom pertaineth the adoption and the glory of the covenants of the giving of the law and the service of God and the promises. So napansin niyo po, promises and then covenants were given by God through Moses. Doon po. At ang issue na ito, kung mapapansin niyo po, ay nakafocus doon sa mga Israelites. Ayan. So the target audience of the passage is physical Israel. Sa chapter 2, chapter 3, even chapter 9, dito po sa na-mention, ang pinaka-audience dito po ay ang physical Israel, those of the house of Jacob. Pag sinabing house of Jacob, ay house of Israel. Jacob, referring to Israel. Itong si Jacob. Pag sinabing house of Jacob, house of Israel. Parehas lang po yan. So, malinaw po ba na ang mga Israelites ang mga nakatanggap ng mga kautusan ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Moses
Yes, malinaw dito sa binasa natin. Sila po yung concern. Ituloy po natin. Sa number 2, the name of God blaspheme. Paano kaya na blaspheme ang or nilait ang pangalan ng Panginoon? Sa Romans chapter 2, balik po tayo sa Romans chapter number 2, 23 hanggang 24. Thou that makest thy boast of the law. Sino po yan? Yung mga Israelites. Through breaking the law, dishonorest thou God. For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, as it is written. So ano po ang nangyari po dito sa verse na ito? Dahil sa ginawa ng mga Israelites, ipinagmamayabang nila na nasa kanila yung kautosan, pero kanila namang sinira. Kahit pinagmamalaki nila, pero mo yan dito sa puntong ito, kahit hindi nila sinunod yung kautosan, ipinagmalaki pa rin nila na nasa kanila yung kautosan na ito'y kanilang sinira. Through breaking the law, dishonors thou God. So kahit nasa kanila yung kautusan, pero kanilang sinira, hindi sinunod. Na natutuwa ba ang Panginoon? Masaya ba ang Panginoon? Hindi. Dishonoring God. So, sa nangyari, for the name of God is blasphemed among the Gentiles through these people, as it is written. Paano sila na nagiging nakakatulong sa mga Gentiles? Paano sila nagiging blessing sa mga Gentiles doon sa sitwasyon na ito? Ipinagmamalaki nila na ang kautusan nasa kanila, ang oracles of God nasa kanila, pero ito'y kanilang sinira. Ayan. So, as we continue through the passage, we see that Paul starts to address a problem with his blessed nation, Israel. Israel makes their boast in the law. Nakita niyo po? Israel makes their boast in the law. But they fail to do the law. Ipinagmamalaki, pero sila po ay failure. Pinagmamayabang yung kautusan, pero sila po ay failure na gagawin, susundin ang kautusan. Ilan po ang kautusan na natanggap ni Moses? Hindi lang po 10, mayroon pong 613. Hindi po 10 ang natanggap ni Moses na kautusan, mayroon pong 613. Siyempre, kasama po doon yung 10 Commandments. Pero hindi lang 10 Commandments ang natanggap ni Moses, mayroon pong 613. At ito'y nahati sa 3. Mayroon pong moral law, yun po yung 10 Commandments, 7, and then ceremonial law. So, yung moral law ay kailangan po nilang gagawin yon, na once na i-violate nila ang moral law, mayroon pong katumbas na parusa, at yung kaparusa na yun ay kamatayan. Pero yung mga ceremonial at saka yung civil law ay may mga requirements po doon, katulad ng mga offerings. So may mga offerings po silang gagawin, pero kung moral law ang kanilang ma-violate, sila po ay parusahan. So Israel, the people named after God. Israel, the people named after God, have become as vain as the Gentiles given up by God in Romans 1. Okay, dito tayo sa Romans 1:24. Katulad din ng mga Gentiles. Okay, katulad din ng mga Gentiles. Before napili ang Israel, hinahalin tulad ng Panginoon na mga hintel, itong mga nag-disobey sa ating Panginoon. Kasi the word Gentiles ay pagano or paganism.
So before po, yung mga Israelites na napili ng Panginoon, lahat ng mga violators or mga nag-disobey sa ating Panginoon, sila po ay tinatawag na hintel. At ito nga po ang nangyari dito sa Romans chapter 1, 24. Verse 24, wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves. And then 26, for this cause, God gave them up unto vile affections, for even their women did change the natural use into that which is against nature. Then verse 28, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Alright, so ang mga Israelites, nung sila ay failure, hinahalin tulad din sila ng mga hintel, become as vain as the Gentiles given up by God. According dito po sa binasa natin. Kaya ito yung issue number 3, the issue of circumcision. In Romans chapter 2:25, for circumcision, the word circumcision here referring to the Israelites. Okay, the nation Israel. For circumcision verily profited, if thou keep the law. But if thou be a breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision. Ito po pala ang nangyayari. Kung nananatili po sila sa kautusan, ang tawag sa kanila pa rin circumcision, or people of God, or elect, or chosen. Yun ang description sa kanila. Kung mananatili po sila sa kautusan, mananatili po silang sundin yung covenant, sundin yung mga promises, sila pa rin ay tatawaging elect, chosen of God. Chosen. Pero kung sila ay breaker, kung sisirain nila ang kautusan, kung hindi nila susundin ang kautusan, sila ba ay circumcision pa rin or uncircumcision? Ang ginamit ko dito, hindi na sila people of God. Pag sinasabing pag i-violate nila yung kautusan, sila din ay katulad ng mga hintil na. Uncircumcision ang ginamit. Uncircumcision referring to Gentiles. Okay, ulitin ko po ganito po yan. Ang mga Israel, kung nanatili sila sa pangako ng Panginoon, nananatili sila sa covenant ng Panginoon, ang tawag sa kanila circumcision, or tawag sa kanila people of God. Nakuha nyo? Pero, ang nangyari po ay kanilang sinira yung kautusan, hindi nila sinunod, kaya sila po ay naging Gentile. Sa madaling salita, sa puntong ito, ang mga Israel ay itinuturing hintel. Bakit? Hindi nila sinunod yung batas or kautusan, mga alituntunin. Pag hindi pala nila susundin yon, ang estado ng Israel ay katulad ng mga hintel. Kaya hintel ang tawag na rin sa kanila dahil hindi na sila sumunod sa kautusan. At ito pong nakakalungkot during sa time na ito, during the time of Apostle Paul, ipinagmamalaki pa nila na sila ay binigyan ng kautusan. Sa kanila yung oracles of God. Sa kanila ibinigay. Sa kanila, para sa kanila yung kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moses. Pero dito po, hindi na. Bakit? Naging breaker po sila.
if thou be a breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision. So katulad na po ng mga Hintel ang mga Israelites. Hindi katulad noon nung sinusunod po nila. Okay? Kaya kung bakit kailangan natin i-emphasize ito para po makita natin, malaman natin na hindi tayo kabilang sa mga Israel. Hindi tayo kabilang sa katuruan ng mga Israelites. Katulad ng Ten Commandments. Ang Ten Commandments po ay para kanino? Israel. Para sa Israel. Ito po ay minimemorize, di ba? Ng karamihan, minimemorize. Ang minimemorize at yung iba, ito ay sinusunod pero part, katulad ng Sabbath. Sabbath, seventh day, day of rest. Nasunod ba yun? Hindi naman talaga eh. Kasi nga, ang Ten Commandments, ito ay directly ibinigay ng kay Moses para sa bayang Israel. So, sinunod ba ng Israel? Hindi. Kaya, dahilan ng mga Israelites ay katulad na rin natin na mga Hintel. So, hindi tayo mga Gentiles ay naging Israel. Sa verse na ito, ang mga Israel itinuturing mga Hintel. So, bakit sinasabing spiritual Israel? Bakit mayroong term na ang mga Hintel spiritual Israel? Na ang nangyari po, ang Israel ay nagiging Hintel dahil sa kanilang hindi pagsunod sa sa kautusan. Malinaw? Okay, proceed. When God gave the covenant to Abraham, so mayroong covenant ang Panginoon kay Abraham. He instituted circumcision as the token that Israel was keeping the covenant. Ito pala ang covenant ng Panginoon kay Abraham, yung circumcision at token that Israel was keeping the covenant. So yun po, kailangan nila na sumunod, kailangan nila mag-undergo doon sa circumcision bilang token na sila po ay sumunod, i-observe ang covenant. Kaya dapat nilang gagawin. Isa ito sa batas or kautusan na kay Moses na lahat ng male child 8 days ay na-circumcise, tama? Patunay po na sila ay part ng covenant. At isa pa, na kanilang sundin ang mga alituntunin. Balikan natin ang Genesis. Genesis chapter 17. Sa 10 hanggang 14. This is my covenant which ye shall keep between me and you and thy seed after thee. Every man child among you shall be circumcised, and ye shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall be a token of the covenant betwixt me and you. And he that is 8 days old shall be circumcised among you, every man child in your generations. He that is born in the house of or both with money of any stranger, which is not of thy seed. He that is born in thy house, and he that is both with thy money, must needs be circumcised, and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant. And the uncircumcised man child, whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul that be cut off, matindi po, that soul shall be cut off from his people, he that broken my covenant. So ganun po katindi mga kapatid, yung covenant na ito, pag hindi nagawa, sila ay papatayin. Sila po ay itiwala. Sila po ay aalisin. Dahil ito po ay covenant ng Panginoon para sa mga Israelites. Na kung saan
dapat nating matutunan ang mga bagay na ito. Ito yung mga rason, isa sa mga rason kung bakit tayo hindi maibilang sa Israel or spiritual Israel dahil ang estado po ay nagbago. Ang mga Israel, hindi nila nasunod yung covenant ng Panginoon, promise, dahilan na sila'y katulad ng mga hindi. If they break the law, ano pong mangyayari? If they break the law, then the token of keeping it is made worthless. Walang saysay na po yun. Kung kanilang sirain, kanilang wasakin o hindi nila susundin ang kautusan, sila'y nag-violate doon sa kautusan na ito po ay token of keeping the law. Ano po? Worthless. Walang saysay. Kaya, pag sinasabing Israel, ipinagmamalaki nila sila Israel, ipinagmamalaki nila na ang kautusan nasa kanila, hindi naman nasunod, walang saysay. Nakuha niyo? Walang saysay na po yun, dahil yun pala, isang token para kanilang sundin ang kautusan. Hindi naman nila nasunod. Kaya ang mga Israel ngayon ay katulad nating mga hindi. Israel ang pangalan, pero yung estado nila ay mga hindi. Ayan. So if they break the law, then the token of keeping it is made worthless. So the circumcision sign is made vanity, and just as if they were uncircumcised. Ganon ang naging estado ng mga Israelites. Ang estado ng mga Israelites sa panahon ngayon, maging sa time ni Apostol Pablo, mga kapatid, ay katulad ng mga hindi. Kalibel na lang po. Yung kanilang estado ay parang mga hindi. Kaya nga, yung ipinapangaral ni Apostol Pablo, yung kaligtasan, para na sa lahat. Diba? Yung sa ano natin, okay, ituro ko lang ulit. Yung sa chart natin, dito po. Jews and Gentiles, here, pinagsama, yung same estado. Yung status ng mga Israel at saka Gentiles, parehas lang. Kahit ipinagmamalaki ng mga Israelites, yung kautusan na nasa kanila, pero sa time na ito, parehas na lang po. Kaya ang ebanghelyo ng kaligtasan ay parehas. Maniwala sa gospel of the grace of God. Maniwala doon sa finished work ng Panginoon. Jews and Gentiles alike. Kaya, hindi po totoo na gagawin kang Israel pag ikaw ay naniwala sa ating Panginoon. Mali po yun na ikaw ay gagawing Israel. Tayo po ay gagawing new creation. Okay, hindi gagawing Israel. Tayo po ay tatawaging bagong nilalang. Basahin ko lang sa 2 Corinthians. Hindi tayo tatawaging Israel kung tayo naniniwala, kundi tayo ay bagong nilalang. Ito po, sa 2 Corinthians 5:17. 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Hindi po tayo nagiging Israel nung tayo naniniwala. Tayo po ay tinatawag na new creature. Okay, pag may marinig kayo na sabing tayo ay Israel, nung tayo naniniwala sa Panginoon, tayo ay spiritual Israel, pwede niyo pong pagsabihan, hindi po. Ako ay naniniwala, binago ng Panginoon, at naging bahagi sa kanyang katawan, at ako ay new creature or bagong nilalang, hindi Israel. Okay? Hindi Israel. So, the sign, circumcision sign is made vanity, and just as if they were uncircumcised. Ganun po ang nagiging estado ng mga Israelites sa panahon na yun. During the time of Apostle Paul, dahil hindi na po nila nasunod ang requirements ng ating Panginoon. So, balik tayo sa Romans 2, 26-27. Therefore,
Therefore, if the uncircumcision keep the righteousness of the law, shall not his uncircumcision be counted for circumcision? And shall not uncircumcision, which is by nature, if it fulfill the law, judge thee, who by the letter and circumcision does transgress the law? Keep in mind that Israel was given a prophetic position. So, mayroon pong prophetic position yung mga Israelites, ha? Mga Israel, mayroon silang prophetic position na kailangan po nilang i-observe, to teach and to judge the nations, uncircumcision. So, ano po yung purpose ng mga Israelites? Ito po sila ipinili ng Panginoon actually to judge the nations. Yung mga Israelites, according to the Abrahamic covenant sa sa Genesis chapter 13, chapter 12, chapter 17, makikita niyo po doon, ang mga Israelites ay mayroon silang position to judge the nation or the Gentiles because they were given the promises and the covenant and the law. Romans chapter 9, 4, balik tayo doon sa Romans 9:4. Who are Israelites? To whom pertains the adoption, and the glory, and the covenants, and the giving of the law, and the service of God, and the promises. Dito tayo sa Isaiah 10 para maunawaan pa natin na ang mga Israelites ay isa sa propesiya na sila'y magtuturo at mag-judge sa mga hinter. Dito po sa Isaiah 61. Isaiah 61 verse number 6. But ye shall be named the priest of the Lord. Men shall call you the ministers of our God. Ye shall eat the riches of the Gentiles, and in their glory shall ye boast yourselves. So, ganun po yung prophetic position ng mga Israelites. Na ito po ay kanilang pinagmamalaki during the time. So, ang Isaiah 61, 6, ang fulfillment dito na po sa second coming ni Kristo. Doon na po sa second coming ang fulfillment sa sinasabi ni Isaiah. Actually, yun ay nangyayari sana noon, pero since hindi nila natupad, ginawa, kaya ang prophetic position na-postpone at ito ay mangyayari during the millennial reign ng ating Panginoon. Okay. So, however, Paul noticed that if Israel behaves, kung sana ang Israel ay nag-behave like the nations, and the nations walk in righteousness, the nations should judge Israel. Since Israel was blaspheming the name of God by boasting in the law while breaking it, Paul places Israel in their proper place. Nakita nyo, ang nangyari, dahil nilait nila ang pangalan ng Panginoon by boasting the law while breaking it. Pinagmamalaki nila pero hindi sinusunod. Anong kaisipan meron itong mga Israelites sa time na ito? Kanilang pinagmamalaki ang kautusan pero hindi naman nila sinusunod. He suggests that the nations who keep the righteousness of the law, though being uncircumcised and strangers from the covenant, should be the judge of unrighteous Israel, who blaspheme God through their disobedience of the law while carrying the token of obedience in circumcision. Dito po sa number 4, ang issue dito, sino ba yung Jew? Who's a Jew? Sino ba talaga ang Jew? As we finally reach the verses used to teach a spiritual Israel, we should recognize
that so far Paul has been talking about the physical nation. Ito po ha. Paul has been talking about the physical nation Israel and their failure to keep the law. Ang Israel ay failure. Bakit po? Dito nga sa Galatians chapter 3, kung babasahin po natin, Galatians chapter 3. Chapter 3, verse 10 to 13. For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. But that no man is justified by the law, in the sight of God, it is evident, for the just shall be by faith. And the law is not of faith, but the man that doeth them shall live in them. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Ayan po. So, kung bakit ito po ay isa sa mga in-emphasize din ni Apostle Paul, dahil ang mga Israelites ay failure. Yung mga physical in Israel, sila po ay failure to keep the whole law. Kaya dito po, ano po ang sinabi sa verse 9? For as many as are of the works of the law are under curse. Bakit kaya sinasabi niya? Dahil sa verse 10, dito sa last part, sabi niya, curse is everyone that continueth not in all things. Hindi pala nila ginagawa lahat, ibig sabihin, sila ay under curse. Bakit? Ang promise ng Panginoon, dapat yung buong kautusan ay susundin nila. Mayroon lang silang part na hindi ginawa, may mga part lang na hindi ginawa, sila po ay namumuhay sa curse. Sumpa. Curse. Dito sa verse 11, but that no man is justified by the law in the sight of God. Bakit po hindi sila na-justify? Dahil hindi nila nasunod ang buong kautusan. Kasi justification during the time, dapat sumunod sa kautusan. Sumunod sa mga requirements. Dagdag natin ang Romans chapter 2. Verse 13. Verse 13, for not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. The doers of the law shall be justified. Ang tanong, sila ba ay doers of the law? Hindi na po. Kapuntang ito, hindi na po mga kapatid. Ganun po ang nagiging sitwasyon. Kaya ang mga physical nation, Israel, ay failure to keep the whole law. Also, we should realize that no Gentile nation has kept the law either. Kasi nga, ang law ay was given purposely for the Israelites. Kaya nga dito sa chapter 2, verse 14, for when the Gentiles which have not the law do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves. We should realize that no Gentile nation has kept the law either. For the nations were given up by God as being reprobate. Naalala sa chapter 1 of Book of Romans, this is the very reason God called Abraham. God called Abraham out from among the Gentiles because the Gentiles were already in disobedience. According to Romans chapter 1. Ganun ang naging nangyari. Dahilan ang Panginoon, tinawag niya si Abraham out from among the Gentiles. Dahil ang mga Gentiles, sila po ay disobedience na po. Kaya sa pamagitan ni Abraham, and then yun sa kanyang seed, nangako na ang Panginoon.
Okay? Nangako ang Panginoon. Sa chapter 2, verse 28, for he is not a Jew, which is one inwardly or outwardly. Neither is that circumcision which is outward in the flesh. Here, Paul referenced the true meaning of the circumcision found in the law to describe who is truly a Jew. Sino ba talaga ang totoong Hudyo? Sino ba yung totoong Hudyo ayon sa sinasabi niya? Worthy of the token of the covenant. Circumcise therefore the foreskin of your heart and be no more stiff-necked. In Deuteronomy 10, 16. Deuteronomy chapter 10. 16. Circumcise therefore the foreskins of your heart and be no more stiff-necked. Then, a Jew obedience to the covenant. Pag sinabing Hudyo or Jew, obedient to the covenant, worthy of the circumcision. And the name of God is one that circumcises the heart and obeys the law of righteousness. So ulitin ko po, a Jew obedient to the covenant. Ang totoong Hudyo pala, kaya sabi niya, who is a Jew? Who's a Jew? Ang Jew na sinasabi niya dito, yung sumunod sa covenant. Worthy of the, ano po? Worthy of the circumcision. Sila po yun po yung totoong Hudyo. Yung sumunod sa covenant. Okay, yung sumunod sa covenant. Okay, kasunduan. And the name of God is one that circumcises. Yung, ano daw? Yung name of God is one that circumcises the heart and obeys the law of righteousness. So, hence the final verse in Romans 2:29. But he is a Jew, which is one inwardly, and circumcision is that of the heart in the spirit, and not in the letter, whose praise is not of man, but of God. Okay? So ulitin ko po, yung tinatawag na Jew, he is a Jew, ay yung sumunod sa covenant, kasunduan, word of the circumcision, and then the name of God is one that circumcises the heart of these people and obeys the law of righteousness. So, yun po yung tinatawag na Jew. Yung hindi sumunod, hindi na Hudyo ang tawag sa kanila. Yung mga hindi sumunod, kaya nga uncircumcised ang ginamit, yung mga hindi sumunod, kahit sila ay Israel, sila may Hudyo, pero hindi sumunod, itinuturing silang not Jew. Itinuturing silang hindi Hudyo. Bakit? Kasi ang sinasabi doon sa binasa natin sa Genesis, sa Exodus, ang tinatawag na Hudyo, yung mga sumunod sa covenant, at yung pangalan ng Panginoon na circumcises sa kanilang puso at kanilang sundin ang kautusan. Yan po ang Hudyo. Pero kung hindi nila gagawin, hindi nila susundin, sila itinuturing hindi Hudyo. Okay? So, Israel was wrong to boast in the law. Hindi naman talaga pwede nilang ipagmalaki, ipagmamayabang. Hindi naman nila sinunod, which is the letter. While they were not obeying the law, ipinagmamalaki nila pero hindi nila sinunod. To circumcise their hearts in the spirit. Therefore, though a Jew had an advantage, according to Romans 9:4, mayroong advantage para sa kanila kasi ang oracles ng Panginoon sa kanila. The law and the oracles of God, it became of none effect since they were disobedient. Nakita niyo po, advantage sana para sa kanila, pero yung law, oracles of God, hindi nila ginawa. Okay? Hindi nila ginawa, sinunod.
only those circumcised Jews. Sino po yun? Yung mga totoo, yung mga sumunod. Okay, yung mga talagang sumunod sa kautusan. Hindi yung Hudyo na sabing Hudyo pero hindi nila sinunod. Only the circumcised Jews who were obedient to the law could truly claim the promises inherent in the token of circumcision rather than adding Gentiles. Hindi po pwedeng idagdag ang hintel doon kasi ang context, Hudyo, yung mga sumunod at saka yung hindi, pero parehas na mga Hudyo or parehas na mga Israel, kaysa karamihan idinagdag tayo mga hintel doon sa Romans 2. Wala pong hintel doon sa Romans 2. Ang context ay Israel. Okay? So, rather than adding Gentiles to a supposed spiritual Israel, Paul is here removing those dead bones from the nation Israel from claiming righteousness based on their circumcision. Dito tayo sa number 5, spiritual Israel. The entire passage speaks of the physical nation of Israel. Walang kinalaman ang mga hintel. Hindi na-mention ang Gentiles doon sa entire passage sa Romans chapter 2. And their disobedience to the law. Deuteronomy chapter 10 verse 16. Circumcise therefore the foreskin of your heart and be no more stiff-necked. In no way does it refer to a spiritual Israel which is not a physical Israel or to the church today in all allegorical fashions. Hindi po. Hindi ito tumutukoy sa mga believers ngayon. Tandaan po natin, hindi tayo kabilang doon sa tinatawag spiritual Israel. Kasi ito ay maririnig nyo ito at later on mayroong mga teaching na ipipilit na tayo ay spiritual Israel. Ito po yung time, pinag-aralan natin para malaman natin na tayo ay believers under grace. Ang ebanghelyo na ating pinaniniwalaan ay ang ginawa ni Kristo mismo sa cross. His finished work, His death, burial, and resurrection. Yun po ang basis para tayo'y maligtas, dapat paniwalaan yon. Hindi ibig sabihin na tayo ay magiging katulad or kabilang ng mga Israel. Even more significant to those who would be saved by God's grace today is the fact that the uncircumcision are reckoned circumcision in the passage only when they keep the law. However, Paul proves to both Jews and Gentiles that they are all under sin, and by the deeds of the law, no flesh shall be justified, according to Romans 3:10 to 20. Okay? No flesh be justified. Dito po tayo sa Romans chapter 3, verse sa may 10, pero basahin natin yung 20. Sa 20, therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified. Wala talagang na-justify sa pamagitan ng pagsunod, paggawa sa kautusan. And then if the Jew in Romans 2:28-29 is spiritual Israel, then the Jew in Romans 3:10 must also be spiritual. Parang ganun din po ang mangyayari. Dito sa verse 10, as it is written, there is none righteous, no not one. So, must also be spiritual, which would be place the most unnatural reading on the passage. So, mababago po. Ulitin ko, hindi po tinatawag na spiritual Israel ang mga grace believers. Tayo po ay grace believers. Saved by grace, hindi po spiritual Israel. Where is the Jew that is part of an alleged spiritual body of Israel to be found, Romans 10, where all are found unrighteous. Everyone on the planet is contained in this passage, which sets the foundation of the gospel of the grace of God proclaimed in Romans chapter 3:22 to 26.
even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ and so on, upon all them that believe. For there is no difference, for all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are caused through the forbearance of God. To declare, I say, at this time His righteousness, that He might be just and the justifier of them, or of him which believeth in Jesus. Bilang pagtatapos, to make the church today part of the Jew in Romans 2:28-29 would require an ignorance of the context. Ulitin ko po, yung isasama ang church, the body of Christ, doon sa mga Hudyo, siya po ay ignorante sa verse ng Romans 2:28-29. Okay? Hindi nila alam ang Romans 2:28-29 kung ang mga believers ngayon ay gagawing bahagi sa mga Israel. Okay? Prophecy concerning Israel, as well as a disrespect for the natural reading of the Word of God. The church today is neither a replacement for Israel, nor Israel an allegory for the church. Hindi po. Okay, hindi replacement at hindi rin po allegory na ang church ay Israel. Instead, the church, the body of Christ that contains the redeemed today is labeled a new creature. Diba, na-mention natin kanina, tayo po ay new creature. New creature, bagong nilalang, hindi po tinawag na spiritual Israel. We are given the title of ambassadors of Christ. So ano po ang title na ibinigay ng Panginoon sa mga believers ngayon? Ambassadors for Christ. So we are Christ's representative. Our part is to share. Our part is to minister doon sa mga hindi pa nakakaalam, hindi pa nakakilala. Kasi ang mission, dahil ang title na meron tayo ay ambassador. Ano bang trabaho ng ambassador? He's the one who represents His country, tama? And we are called the ambassadors for Christ. We are Christ's representative, members of His body. A title separate and distinct from the covenanted name for the nation Israel according to prophecy. Hindi tayo kabilang doon sa mga title, spiritual title ng Panginoon para sa nation Israel. Iba po ang title meron tayo. Tandaan po natin, kailangan nating maunawaan na tayo ay bagong nilalang. Kailan nangyari na tayo tinatawag bagong nilalang? Nung tayo naniwala sa gospel of the grace of God. Malinaw po sa atin, tayo po ay tinatawag church, the body of Christ. Tayo po ay bagong nilalang nung tayo naniwala sa gospel of the grace of God at hindi po tayo ginawa o tinawag na spiritual Israel. Tayo po ay tinatawag na church, the body of Christ, bahagi sa katawan ni Kristo at tinatawag din na bagong nilalang or new creature. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa isang pagkakataon na iyong pinagkaloob. Salamat sa mensahe na aming napakinggan, napag-aralan. Maraming salamat po sa pagkakataon na patuloy na pong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inang pinagkakatiwalang lahat sa pamagitan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat. God bless.